Magandang araw mga future LPTs! Welcome sa Part 3 ng Filipino General Education Review, ang final part ng ating series. As usual, may 15 multiple choice questions ulit tayo na may rationalization para mas malinaw ang bawat konsepto. Number 31, sa pangungusap na pagdating sa hospital, isagawa agad ang triage bago isulat ang logbook. Anong uri ng teksto ito? Letter A, argumentatibo, letter B, descriptivo, letter C, procedural, or letter D, narratibo. Ang tamang sagot ay tekstong procedural. Naglalahad ng hakbang o proseso kung paano isinasagawa ang isang bagay. Ang isagawa agad ang triage ay malinaw na may sunod-sunod na utos o instruksyon. Ang letter A, ang argumentatibo, ito ay nagkakayag ng pangangatwiran or ito ay nangangatwiran. Ang deskriptibo naman ay naglalarawan, habang ang naratibo ay nagsasalaysay. Number 32, ang salitang anak pawis ay halimbawa ng anong uri ng morphema? Letter A, malaya, letter B, di malaya, letter C, derivasyon, or letter D, tambalan. Ang tamang sagot sa 32 ay tambalan. Ang tambalan ay binubuo ng dalawang salitang ugat, anak plus pawis, naging anak pawis. Ang letter A, ang malaya naman ay salitang may sariling kahulugan katulad ng ginto o tahimik. Ang di malaya, ang letter B ay isang panlapi lamang, walang kahulugan kung mag-isa. Habang ang derivasyon ay salitang binago ang kahulugan sa pamamagitan ng panlapi, kagaya ng basa, naging pagbasa. Number 33, aling uri ng pagbasa ang ginagamit kapag sinusuri ang mga simbolo, lohika at implikasyon ng binasa? Letter A, masining na pagbasa, letter B, mapanuring pagbasa, letter C, pagtatala, or letter D, scanning. Ang tamang sagot ay letter B, mapanuring pagbasa. Ito ay analytical, critical at may pag-uugnay at pagsusuri. So, kapag ginagamitan ng pagsusuri ng mga simbolo, lohika at implikasyon, ito ay tatawag na mapanuring pagbasa. Ang masining ay pampanitikan at may imahinasyon. Ang pagtatala ay pagbasa habang nagsusulat ng mahalagang punto. Samantalang ang scanning ay mabilisang pagbasa para sa tiyak na impormasyon. Number 34, alin sa mga sumusunod ang salitang may punemang malayang nagpapalitan? Letter A, kalapati, kalabati. Letter B, gabi, gabi. Letter C, ginoo, ginoo. Or letter D, kutsara, kutsilyo. Ang tamang sagot ay letter A, kalapati, kalabati. Ito ay may punemang malayang nagpapalitan kapag ang pagpapalit ng tunog ay hindi nakakapekto sa kahulugan. Kalapati, kalabati. Isa ang ibig sabihin. Ang letter B, ito ay homonym sa Ingles pero magkaibang kahulugan. Ang letter C naman, pagbabago morphological at hindi ito phonemic. Letter D naman ay magkaibang salita. Number 35. Anong bahagi ng pananalita ang salitang kinabukasan sa pangungusap na ang kinabukasan ay para sa masisipag? Letter A, pangalan. Letter B, pang-abay. Letter C, pang-uri. Or letter D, pandiwa. Ang tamang sagot ay letter A, pangalan. Sa pangungusap na
Ang kinabukasan ay ito ay paksa, kaya ito ay isang pangalan. Hindi ito isang kilos o pandiwa, hindi rin ito naglalarawan o pang-uri o naglalarawan ng pandiwa o pang-abay. Number 36. Alin sa mga sumusunod ang may layunin na maglahad ng sariling pananaw o opinyon tungkol sa isang isyu sa isang organisado at sistematikong paraan? Letter A, latalain. Letter B, talumpati. Letter C, sanaysay. Or letter D, maikling kwento. Ang tamang sagot ay letter C, sanaysay. Ang sanaysay ay formal o di-formal na pagtatalakay ng isang paksa na karaniwang may layuning maglahad ng pananaw or opinyon. Ang latalain naman ay journalistic pero mas malikhain ito. Ang letter B naman, talumpati ay binibigkas bagamat may opinyon din. Samantalang ang maikling kwento ay katang pampanitikan. Hindi ito objective or objektibo. Number 37. Anong uri ng tula ang sumusunod sa sukat at tugma ngunit hindi kinakailangang magkaroon ng matinding damdamin o masining na talinghaga? Letter A, malayang taludturan. Letter B, tanaga. Letter C, traditional. Or letter D, blankong berso. Ang tamang sagot ay traditional. Ang traditional na tula ay may sukat at tugma subalit maaaring direkta ang wika. So, kaya hindi ito nangangailangan na magkaroon ng matinding damdamin o masining na talinghaga. Ang letter A, malayang taludturan ay walang sukat o tugma. Ang tanaga naman ay isang uri ng traditional na tula ngunit mas tiyak. Ang blankong verso may sukat ngunit walang tugma. Number 38. Wala nang mas tatamis pa sa halik ng ina ay halimbawa ng anong tayutay? Letter A, metapora. Letter B, simile. Letter C, personifikasyon. Or letter D, pagmamalabis. Ito ay isang metapora, tuwirang paghahambing na hindi ginagamitan ng tulad ng gaya ng na katulad ng sinagamit sa simile. Ang simile ay gumagamit ng parang, tulad ng, gayang ng. Ang personifikasyon naman ay pagbibigay buhay sa walang buhay. Ang pagmamalabis ay isang exaggeration at di ganong akma sa halimbawang pangungusap. Number 39. Ang sociolect ay giwika na ginagamit ng letter A, batay sa antas ng edukasyon, trabaho o lipunang kinabibilangan. Letter B, rehiyon o geograpikong kinaroroonan. Letter C, personal na estilo ng pagsasalita. Or letter D, formal na edukasyong technical. Ang tamang sagot ay letter A. Ang socialite ay wika na ginagamit batay sa antas ng edukasyon, trabaho o lipunang kinabibilangan. Ang socialite ay variety ng wika batay sa katayuan mo sa lipunan, katayuang panlipunan. Ang letter B sa wika sa rehiyon ay tinatawag na dialect. Ang wikang personal ay tinatawag na idiolect. At for letter D, formal o ng edukasyong technical, mas tumutukoy ito sa jargon o technical na wika. Number 40. Alin sa mga sumusunod na panahon ang kinikilalang gintong panahon sa panitikang Pilipino? Letter A, panahon ng Kastila. Letter B, panahon ng Amerikano. Letter C, panahon ng Hapon. Or letter D, panahon ng Revolusyon.
Ang tamang sagot ay letter C, panahon ng Hapon. Ito ang tinuturing na gintong panahon ng panitikang Filipino dahil pinairal ang wikang pambansa at sumigla ang panitikang Tagalog gaya ng tula, dula at maikling kwento. Sa letter A, panahon ng Kastila, nakakastila pa ang panitikan natin. For letter B, panahon ng Amerikano, pumaibabaw ang Ingles. Sa letter D, panahon ng revolusyon na ito ay panahon ng paglaban. So, hindi sumisibol ang sining sa panahon na ito. Number 41. Ano ang tamang gamit ng cohesive device sa pangungusap? Pinaghandaan niya ang pagsusulit at lang mataas ang nakuha niyang marka. Letter A, ngunit. Letter B, sapagkat. Letter C, kung kaya. Letter D, dapatwat. Ang tamang sagot ay letter C, kung kaya. Ito ay angkop sapagkat nagpapakita ito ng bunga o epekto. Pinaghandaan niya ang pagsusulit, kung kaya mataas ang nakuha niyang marka. Ang letter A at D, ngunit dapatwat, ito ay contrastive conjunctions o pagsalungat sa Tagalog. Sa letter B naman sapagkat nagpapakita ng sanhi, ngunit hindi ito ang kailangang kahulugan dito. Number 42. Ang paggamit ng rehistro ng wika ay karaniwan sa letter A, palitan ng text message sa magkakaibigan. Letter B, ulat panlaboratorio sa agham. Letter C, palitan ng biro sa social media. Or letter D, kwentuhan sa inuman. Ang tamang sagot ay letter B, ulat panlaboratorio sa agham. Ang rehistro ay espesyalisadong wika na ginagamit sa isang tiyak na larangan tulad ng medisina, batas, agham. Ang ibang choices ay mas di formal at gumagamit ng kolokyal na wika. Number 43. Anong antas ng wika ang ginamit sa pahayag na parang gusto ko na lang matulog habang buhay? Letter A, pampanitikan. Letter B, kolokyal. Letter C, lalawiganin. Or letter D, balbal. Ang tamang sagot ay letter A, pampanitikan. Ang pahayag na ito, ang pangungusap ay metaphorical at mas meaning kaya ito ay nasa antas ng pampanitikan. Ang letter B, kolokyal ay karaniwang wika na ginagamit sa pang-araw-araw. Ang letter C naman, lalawiganin ay may regional na tono. Ang letter D, ang balbal ay ang pinaka-di formal na antas ng wika. Number 44. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga elemento ng retorika? Letter A, ethos. Letter B, logos. Letter C, morpho. Or letter D, pathos. Ang tamang sagot ay letter C, morpho. Ang ethos, sa letter A, ito ay tungkol sa credibility or kredibilidad. Letter B, logos, logic or lohika. At letter D, pathos, ito ay tungkol sa emotions or emosyon. Ang morpho ay wala sa retorika. Ito ay may kinalaman sa morpolohiya ng wika. Number 45. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing kasanayan sa pagbasa na ginagamit sa paghanap ng tiyak na impormasyon? Letter A, scheming. Letter B, scanning. Letter C, predicting. Or letter D, inferring. Ang tamang sagot ay letter B, scanning.
O, ayan, natatapos mo na ang part 3 ng ating Filipino General Education Review. Congratulations! At i-comment mo na ang score mo at huwag kalimutang mag-suggest ng topics na gusto mong i-cover natin next. Okay, hanggang sa susunod nating review, future LPTs. Bye-bye!